Mga kapuso, kamakailan ay naranasan natin ang bagsik ng COVID-19. Dito nabigyang diin ang kahalagahan ng bakuna. Ngayon, mas gusto pa itong pagtuunan ng gobyerno sa pamamagitan ng programa gaya ng National Adolescent Immunization Month. Para pagkwentuhan, mga nanay, mga tatay, magkakasama natin ang espesyalista, isang pediatrician mula sa Region 1 Medical Center, si Dr. Maria Stephanie C. Maglalang. Masanto siya kabasan, Doc Steph, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, sir. Okay, ngayong buwan ng Agosto ay National Adolescent Immunization Month. Ano po ang layunin ng programang ito? So, ang National Adolescent Immunization Month ay ang main purpose po nito or ang layunin nito is para mahikayat ang ating mga magulang na pabakunahan yung mga anak po nilang mga dalaga at binata na. Para po ma-emphasize natin na ang pagbabakuna ay hindi lamang sa mga bagong panganak, mga toddlers, kung hindi para sa mga teenagers din natin. Dapat hindi natin kinakalimutan. Katulad po nung nabanggit nyo regarding with the COVID-19, nakita naman natin ang difference nung nagkaroon na ng bakuna sa wala po tayong bakuna. Okay. So ngayon kasi may takot pa rin ang mga magulang na pabakunahan ng mga anak nila. So ang gusto po natin dito, ang layunin ng DOH is para mapakita natin sa mga magulang na safe magpabakuna, gumagana ang mga bakuna at meron ang gobyerno para meron ang gobyerno ng bakuna na pwedeng maibigay para sa mga anak nila. Okay. Sino-sino po mga target natin dito ng mga kabataan, yung age bracket po nila? So sa actually sa mga bakuna po natin, lalo na sa COVID, nabanggit po natin sa COVID, is pwede na pong bakunahan ang mga pasyente natin more than 5 to 18 years old. So sila po, lalo na sa kanila, dahil sila yung mga estudyante, sila yung mga pumapasok na mas exposed na sa iba't ibang tao. Lalo na yung mga health restrictions ngayon, binawasan. So, dito mas lalo nating dinidiin na importanteng mabakunahan. Okay. Ano-ano po yung mga bakuna na dapat ibigay sa ating mga kabataan? Yes. At ano ang kahalagahan nito? Yes. Ngayon po, para sa mga adolescent natin, ina-expect natin is booster na lang po ang ibibigay. Alright. Kasi nabakunahan na sila nung maliliit pa sila. So, isa sa mga booster na kailangan ibigay is yung para sa pneumonia, para sa tetanus. Alright. Isa po is para sa flu. Okay. At para sa mga dalaga at binata Dami po pala, natin. no? Yes. Para sa dalaga at binata natin is yung HPV para po sa malabanan ang cervical cancer. At yung COVID-19 vaccine natin. Alright. Ano po yung maaaring mangyari kung ang isang individual ay hindi nabakunahan ng mga ito? Yes. So, sa mga hindi nabakunahan is ang unang pwedeng mangyari is pwede silang tamaan ng mga sakit. Okay. Na dapat hindi sila matatamaan or dapat hindi ganun kagrabe ang mararamdaman na nila. Ang isa po kung matamaan po sila ng sakit na yon, kung nabakunahan po sila, pwedeng hindi ganun kagrabe o hindi ganun kalala yung maramdaman. Ang pinakaayaw po natin na sana wala naman po is pag nagkasakit sila ay pwede nila itong ikamatay dahil lang po doon. Ano naman po yung mga sakit na pwedeng makuha ng mga kababayan natin kung hindi po sila nagpabakuna? Okay, so ang mga sakit po na ngayon po kasi ang mga sakit na naiwasan na po natin dahil sa bakuna is number 1 po is polio. Ang Pilipinas po ngayon is polio-free dahil po sa magandang naging program ng DOH against polio. Ang isa pa po is yung tinatawag na sakit na diphtheria na alam ko hindi po common yon. Kaya rin hindi siya common kasi part po siya ng National Immunization Program na binibigay po natin na nakukuha rin sa center. Ang isa po yon is yung sakit na tetanus. Bihira din po natin mabalitaan na may although meron pa rin po mga nagkakasakit ng tetanus, pero bibihira na po siya dahil din po yun sa bakuna. At ang pinaka-recent po ngayon is yung sa COVID. Na alam natin na bumaba ang kaso, mga kaso natin ngayon mas naging mild at
dahil po sa pagbabakuna. Okay. Ang isa sa kinatatakutan ng mga nagpababakuna, yung after effect Yes. ng bakuna. Paano po natin ipinapaintindi sa kanila na ganito yung epekto nito, hindi naman delikado? Yes. Paano po natin ipinapaintindi sa ating mga Actually, sa kababayan? ang pag-explain po namin yan sa mga mommies na first-time mommies or sa mga mommies na papabakunahan for the first time ang mga anak nila is, ang number one kasi na nakikita na complication is yung paglalagnat. Which is... Lalo na sa baby. Yes, pero kung tutuusin po, actually bihira din ang mga babies natin na nilalagnat. Ang pangalawa is pwedeng magkaroon ng pamamaga sa balikat or kung saan po tinusok. So yung mga ito po kasi is para po maano natin, actually ang isang way kung bakit paano natin malalaman na gumagana ang vaccine pag naglalagnat po kasi is ibig sabihin nagre-react yung katawan natin doon sa bakuna. Kasi ang purpose... So effective yun? Yes. Although may mga iba, hindi. Meron kasi na yun yung sign din niya na alam natin na nagre-react yung bakuna sa katawan natin. Okay. Sa mga kababayan po natin, sa mga kapuso po natin na nanonood ngayon, na takot magpabakuna, ano pong mensahe po natin sa kanila, Doc? So sa atin pong mga kasama na ayaw po magbakuna, number one po ang tandaan ninyo, ligtas po ang mga bakuna bago po ilabas ang mga bakuna sa publiko. Marami na po siyang napagdaanan na trials at approved na po yan para ibigay po sa inyo. At kung may concern pa rin po kayo sa pagbabakuna, libreng-libre po kami sa Region 1 Medical Center para sagutin po lahat ng mga tanong po ninyo at takot ninyo sa regarding po sa bakuna. Mga kapuso, nakapanaya po natin si Dr. Maria Stephanie C. Maglalang, ang pediatrician mula sa Region 1 Medical Center.